naghahanap ka ng negosyo at meron kang 10,000 piso at syempre gusto mo pong mapalago yan. So tamang-tama ka ng video na pinapanood, and I am Joseph. Welcome sa Joseph's Blessing. So nagtuturo ko guys about financial literacy, paano magkaroon ng negosyo, paano magsimula sa pag-invest. At marami pa pong iba. Guys, simulan na nga natin, no? So ito yung aking top 5 guys na negosyo na pasok sa halagang 10,000 pesos. Yung isa nga dito guys abangan mo guys yung number 4. Kasi sa number 4 guys, pwedeng wala ka pang puhunan dito. Kaya I highly suggest na panoodin nyo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo para maintindihan nyo guys or malaman nyo ano nga ba itong top 5 guys na negosyo na meron ka lamang 10,000 pesos ay pwede ka nang magsimula sa pagnenegosyo. Para sa unang negosyo na i-share ko sa inyo, syempre, ito ay ang bilao order. Syempre, pagkain, essential guys, lahat ng tao ay kailangan ng pagkain. So may mga bilao orders guys, katulad ng pansit malabon, palabok, spaghetti, biko, mga kakanin, at marami pa pong iba. So hindi lang ito about bilao orders guys lahat ng per order na pagkain na may kita mo online or sa marketplace sa Facebook ay pwede rin dito. Ang maganda dito guys, araw-araw guys may mga okasyon, depende yan sa nakapaligid sa iyo. Pwedeng may birthday o pwedeng may gusto nila kumain ng pansit or ayaw na nila magluto talaga, gusto nila ng palabok o gusto lang nilang merienda sa mga kakanin at marami pa pong iba. At ang maganda rin dito guys, no, pwedeng itong walang puhunan. Pwede kang magsimula sa pagnenegosyo ng ganito guys kahit walang puhunan. Bakit at papaano? Ang kailangan mo lang gawin guys, halimbawa, magluluto ka ng pansit para po pansariling pagkain lang. Or magluluto ka ng spaghetti para po sa pang merienda lang. Ang kailangan mo lang gawin guys ay picturean ito at i-post ito sa Facebook ng maganda, no? And then ipa-order mo guys. Yung unang ginawa mo guys, hindi mo siya binibenta, di ba? Niluto mo siya para pang merienda nyo. Ngayon, may pang-post ka na guys. Namunang ka ba? Hindi. Wala ka pang puhunan nilalabas. Yung niluto mo or ginawa mo spaghetti ay kakainin yun. I-merienda nyo yun. Di ba? Pero at least nakapagsimula ka na sa pagpo-post sa Facebook na nagnenegosyo ka ng pre-order na mga katulad ng ganun. O di ba? Pwedeng walang puhunan. Pero syempre kapag meron ka na naging customer at dumadami na yan, kailangan mo na talaga magsimula at maglabas ng puhunan dito. Pero sinasabi ko nga, wala pang 10,000 pesos ay makakapagluto ka na ng merienda na katulad ng mga ganyan. O mga pagkain na katulad ng mga ganyan. So ating unang-una guys, pre-order ng mga bilao orders. Ayan. So ating pangalawa naman guys, ito yung delivery. Maraming tao guys ay hindi makalabas ng bahay. Busy sila or hindi sila marunong mag-drive or wala silang sasakyan or namamahalan sila guys sa mga application na meron na dyan. Ang kailangan nila ay yung kakilala lang nila na mas makakamura sila or may papasadya lang nila ipapadeliver nila or may papapick up lang sila or may papasundo sila guys. Delivery is the best option para po sa pagnenegosyo. I-advertise mo lang yan sa Facebook, malaman lang yan ng mga kapitbahay mo, malaman lang yan ng mga kakilala mo guys na nagde-deliver ka, ikaw na ang pagkakatiwalaan nila para mag-deliver ng mga goods nila. Halimbawa, may kakilala ka nagbi-business ng restaurant at araw-araw kailangan nilang bumili ng gulay, pwede kang magsabi sa kanila na, uy, ako na magdi-deliver, ako na magpi-pick up ng mga products mo sa palengke at i-deliver ko sa iyo agad-agad. So mga katulad ng mga ganun guys, mag-offer ka ng service mo ng delivery. So ang maganda dito, kahit hindi ikaw ang mag-drive ng delivery mo, kahit ibang tao guys, ay gagana yung ganitong klaseng negosyo. Diba? So passive income siya guys. Hindi naman kailangan nakamotor agad kahit nakabike, pwedeng ka magsimula ng ganitong klaseng delivery or ganitong klaseng negosyo. And then kapag napalago mo na, ay pwede ka na mag-upgrade mula sa motor hanggang sa cart at marami pang iba. Guys, para sa ating pangalawang business, ayan po ay ang delivery service. Sa pangatlo naman guys, ito yung sikat na sikat ngayon. Umulan man o umaraw, hindi mo kailangan ng tao dito. Napaka low maintenance. Hindi mo kailangan ng staff para bantayan yung negosyo na to. Ito yung mga vendo machine. Napakarami niyan guys. Pwede yung coffee para sa coffee, vendo machine para sa wifi, vendo machine para sa motor wash. Ay sikat ngayon yung mga motor wash na pero naka vendo machine para sa mga snacks, no? May kita niyo po yan sa mga ospital, sa mga school, sa mga offices at sa mga corporate buildings at marami pa pong iba.
So napakaraming option para po sa mga vending machine. Inulit ko, low maintenance na, hindi mo kailangan ng tao, kailangan mo lang gawin guys ay at least punta-puntahan ito para kunin yung kinikita mo at mag-refill ulit ng mga laman nito. Napakasimple lang negosyo na to guys. Wala kang staff or mga tao na iintindihin, kundi magbabayad ka lang ng renta, bibili ka lang ng vending machine mo at good to go ka na. Ang maganda dito guys, pwede ka rin mag-set up ng vending machine kahit nasa bahay ka lang, no? Ayun nga yung mga piso wifi, yung mga vending machine na coffee, vending machine dun sa mga motor wash, di ba? O pwede rin car wash, 5 piso car wash, may kita kayo ng mga ganyan no? Sa bahay lang, pwede ka na mag-set up ng ganyan. Murang-mura lang yun guys, wala pang 10,000 pesos yung iba. So may makikita kayo mas mahal kasi mas upgraded na yon. So nasa sa inyo yan guys kung gusto nyo magsimula sa simple or mag-upgrade agad. So ito na nga po guys yung pang-apat natin na sinasabi ko nga sa inyo kanina na legit na, wow legit na legit, pwede kayong walang puhunan dito. So ang ating pang-apat na negosyo guys ay reseller ng water refilling station. So gaya ng pagkain, ang tubig po ay sobrang essential sa atin. Sabi nga nila guys, hindi ka mabubuhay ng walang tubig. Okay lang kahit walang pagkain. Pero tubig, never. Kailangan ng tao ng tubig guys. So gaya ng sabi ko kanina, pwedeng walang puhunan. Kunyari malapit sa inyo water refilling station, pwedeng magpa-deliver ka doon. So kapag nakabenta ka na guys, ay doon mo pa lang sila mababayaran. So may mga gumagawa rin ng water refilling station na reseller na kunwari, o-order ka ng 10, libre isa. So panggamit mo ng isa, benta mo yung 10. At least nakalibre ka ng isa, no? Meron naman, pinapatungan nila guys ng hanggang 5 to 10 pesos kada isang galon ng tubig. So mababa ang puhunan guys, pero dahil marami kang customer, instead na doon pa sila bibili, no guys, kapit-bahay mo na lang guys, walking distance na lang guys, or pwede ka na mag-deliver sa kanila guys. Ganun yung mas maganda yung dinideliveran, di ba sila? Gustong-gusto nila yan, no? So, mag-deliver ka na, tiyagain mo na guys. At least, yung pa 5-5, pa 10-10 piso mo guys, nakakaipon yan at pag napalago mo yan, mali mo dumating yung time, ikaw na mismo, yung meron ka ng sariling water refilling station at hindi ka na nagiging reseller. O di ba? Napakagandang negosyo na kahit walang puhunan or maliit na puhunan lang guys. Imagine magkano lang ang puhunan, 300 pesos. Sabihin na natin 30 pesos isang galon. Eh marami yang kabumili. Pwede mo makuha ng 25 pesos hanggang 30 and then mabebenta mo siya hanggang 35 pesos. Kung nasa lugar ka man ng may mga kaya-kaya talaga, pwede mo ibenta ng 30 to 50 pesos, di ba? Kapag napalago mo na, meron ka ng idea, ay pwede pala ako magnegosyo ng water refilling station. Okay, para naman po sa ating pang-limang negosyo. Ayan po ay ang mini sari-sari store. Bagamat marami po ang gumagawa na ganyan. Halos lahat sa isang barangay, napakaraming ganyan ng negosyo. Halos tabi-tabi na nga guys, tapat-tapat, tabi-tabi, ganyan ang negosyo. So ganitong klaseng negosyo guys ay patatagan lang talaga. Mas maraming paninda, mas maganda. Mas mabait yung tindera or tindero, mas maganda. Mas binabalikan. Mas laging bukas, mas maganda. No, minsan kahit gaano ka kalayo, hindi sila bibili sa katabi nilang tindahan kasi mas gusto nila sa iyo dahil kompleto ka. At malinis yung paninda mo. At maayos kang tindero o tindera. Okay guys, ayan po yung ating top 5 business na wala pang 10,000 pesos or minsan wala pang puhunan na pwede po sa atin. So unang-una sa lahat, bilao order. Pangalawa, delivery. Pangatlo, vending machine. Pang-apat, reseller ng water refilling station. At pang-lima, mini sari-sari store. So para po sa ating katanungan, para po magkaroon kayo ng blessing guys, i-comment lang sa comment section yung sagot nyo sa tanong na ito. Sa 5 nabanggit na negosyo, ano po yung pinaka-gusto nyo dyan na magkaroon kayo ng ganyang klaseng negosyo? I-comment nyo yan sa comment section at pipili po ako dyan para magkaroon ng blessing. Meron din tayo sa Facebook page na tanong guys. I-comment mo rin doon yung sagot mo sa ating Facebook page para magkaroon din kayo ng blessing sa Joseph's Blessing. So yun lamang guys, naman na gusto nyo po ang ating video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe and click the notification bell po with all para laging updated sa ating mga videos. Maraming po salamat muli at God bless up here.